Hindi na naman mapakali si Mia sa kanyang kwarto kaya muli niyang tinawagan ang kanyang ina. I want him out of this house, ma. Hindi ako matatahimik kapag naririto ang lalaking yan. Sumbong uli niya. Iha, relax. Pauwi na kami ng tito mo. Mamaya na tayo mag-usap. Bilisan ninyo, mami. Baka humalugpos ang pagtitimpi ko sa lalaking ito. Napangiti si William habang nakasilip sa nakaawang na pinto ni Mia. Mula sa bibig nito ay nadiskubre niya ang kahinaan ng babae. Naasar ka pala sa akin at hindi ka matatahimik na naririto ako. Pwes humanda ka. Sa pinaplano kong gawin ay lalo kitang hindi bibigyan ng katahimikan. At nagdidiwang ang kaloobang kinabig niya ang pinto ng silid na yon. William, anak! Larawan ng katuwaan ng kanyang tito Menandro nang makita si William. Pero ang yabang talaga ng lalaking yun. Hindi man lang nagpakita ng pagkatigatig ito at tila nagmamalaki pa sa ama. Masaya na niyakap ito ng ama. Kumusta ka na, anak? Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin. Kaya ba nang mag-asawa ka ay iniitsapwera mo na ako? Pati ang bahay na to. Mukhang hindi mo na rin ako isinali sa pagdedesisyon dito kung papayag ba kung ipagawa pa ito o hindi na. Seryosong wika ng binata. William, ako si Tita Alice, ang iyong stepmother. Huwag kang magalit sa iyong papa. Kami ng anak ko ang nagpilit na iparenovate itong bahay dahil napagkasundoan namin ng iyong papa na dito na kami bubuo ng aming bagong pamilya. Naglikot ang mga mata ni William. Nagpalipat-lipat ng tingin sa kanyang daddy at sa asawa ng kanyang ama. Ipinagpalit mo ang kahilingan ko sa pansarili mong ambisyon sa buhay. Humigop ng hangin ng kanyang ama. Hindi kita nagawang pasunurin na mamalagi dito at napabayaan ko ang maraming bagay. Pati na ang pag-aasikaso ng bahay na ito. Wala naman sigurong masama kung sa pag-aasawa kong muli ay magdesisyon akong pagandahin ito, kaysa naman pabayaan ko na ito at masira ng tuluyan. Hindi nakasagot si William pero nakatiim ang anyo nito. Sana lang, Dad, hindi naman ako mawala ng karapatan sa bahay na ito at hindi ibang tao ang maghahari-harian dito. Kami ba ng mami ko ang pinariringgan mo? Kaagad na si Tarito ni Mia. Bakit? Nagigilty ka ba? At bakit ako magigilty? Wala akong dapat ika-guilty. Ikaw ang nagpabaya sa papa mo. Kung nagawa ka man niyang paglihiman, hindi mo siya dapat sisihin. Alam mo, masyado kang matapang at pakialamera. Kung ano man ang problema namin ng papa ko, wala ka na doon. Inis na wika sa kanya ni William. Lumalabas lang ang tapang ko depende sa kausap. At syempre may pakialam na rin ako dahil asawa na ni Tito Menandro ang mami ko. Mataray na sagot niya. Look, papa, tingnan mo kung paano ako sagot-sagutin yung stepdaughter mo. Parang siya na ang may-ari ng bahay kong umasta. Mia, anak, huminahon ka. I think na dapat magkasundo kayo ni William dahil para na rin kayong magkapatid. Ayokong maging kapatid ang isang katulad niyan. Masyadong matakaw. Nakikialam ng hindi niya pagkain. Inis na wika ng dalaga. Lalo namang ayokong maging kapatid ang katulad mong masyadong mataray. Para kang tigre kung umasta. Huwag mo akong maikumpara-kumpara sa tigre ha. Baka samain ka sa akin. At bakit? Ano ang gagawin mo? Kaya kitang upakan. Huwag mong sabihing lalaki ka. Akala mo kung sino ka. Isang sapok ko lang sa'yo, tiyak na tulog ka eh. Asar na wika ni William. Natigilan siya. Totoo ang sinabi ng lalaki. Sa tangkad nito at sa lapad ng kamay nito, tiyak na hilo siya kapag tinamaan siya nito. Pero hindi siya naawat sa pagtataray. Huwag mo akong maliitin. Alalahanin mo na si David ang nakasugpo kay Goliath. Bakit? Si David ka ba? Si Goliath ka ba? Sandali. Pwede ba maglubay muna kayong dalawa, please? Mahiya kayo sa amin ng inyong papa. Hinarap siya ng ina. Mia, makabubuting magpalipas ka muna ng init ng ulo sa kwarto mo. Hindi lilipas ang init ng ulo ko hanggat nakikita ko ang mayabang na yan. Aniya at nagdadabog na iniwan na niya ang grupo. Pinagpawisan naman si William sa inis na naramdaman. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang babaeng kasing tapang ni Mia. Kulang na lang na humawak ito ng matulis na bagay at pwede nang maikumpara kay Gabriela Silang. Iho, ikaw na sanang magpasensya sa aking anak. Talagang mainitin ang ulo noon. At saka ayaw niya nang inaapi siya. Talagang ipaglalaban niya ang kanyang karapatan kahit na sino pa ang kaharap. Hindi ko naman inaapi ang anak ninyo. Siya itong ubod ng taray. Galit na galit sa iyo. Kinain mo raw ang pinaluto niyang banana Q. Sabi ko nga sa kanya para saging lang magkakagano na siya. Perfectionist si Mia.
Hindi pwedeng bigyan ng puwang ang pasensya at unawa sa kanya. Kung gayon ay pagsabihan ninyo ang anak ninyo, "This is our home at nakikitira lang kayo rito." Dapat na matutuhan niya ang pasensya at pakikisama. At binirahan rin niya ng talikod. Katulad ni Mia ay nagkulong rin siya sa kanyang kwarto. "Menandro, kung magiging dahilan kaming mag-ina ng inyong pag-aaway na mag-ama, pwede kaming umalis rito. Hahanap na lang kami ng ibang mauupahan sa lugar na to." "No, hindi maaari. Malaki na rin ang nagastos ninyo sa bahay na ito. May karapatan kayong tumira dito, Alice." "Nakakahiya sa anak mo. Ayokong pag-isipan niya kami ng masama." "Hayaan mo. Kapag nagkaroon ng pagkakataon ay sasabihin ko sa kanyang totoo. Nakatulong ko kayo na gumasto sa renovation nito." "Huwag na, Menandro. Ayokong isipin ni William na kaya kami nagpipilit na tumira dito ay dahil ipinagmamalaki namin ang aming nagastos sa pagpapaganda ng bahay na ito. Pero, please, baka magkasakitan lang kayo lalo ng damdamin. Hayaan mo na siyang mag-isip ng hindi maganda sa aming mag-ina." "Napakabuti mong talaga, Alice. Hindi ako nagkamali ng magdesisyon akong mag-asawang muli." Para maiwasan ang gulo at mawala ang init ng ulong nararamdaman, iniwasan ni Mia ang maglalabas ng kwarto. Kung oras na ng pagkain ay nagpapahatid na lang siya ng pagkain sa kanyang kwarto. Kilala siya ng ina. Alam na alam nito ang mga sumpong niya at ugali kung kaya hindi na ito nagtataka kung bakit hindi siya lumalabas ng kwarto. Ang ikinalulungkot lang niya, 2 araw na siyang hindi nakakapag-nature seeing sa tuwing dapit hapon. Hindi na niya nasisilip ang Taal Lake at Taal Volcano at iyon ay dahil sa William na yon kung kaya't inis na inis siya rito. Sa ikatlong araw ni Mia sa bahay na iyon ay nainip na siya at naisipang lumabas. Pero sumilip muna siya kung nasa labas si William. At nang hindi makita ang anino nito, ay nagmamadaling nagtungo siya sa veranda sa likuran ng bahay na yun. Palingon-lingon pa siya at binabantayan kung naroon ang lalaki. Nang nasa veranda na siya ay ngiting-ngiting tumingin siya sa payapang dagat. "Anong ginagawa mo rito? Sa pagkakaalam ko ay ayaw mo kong makita, kung kaya nagkukulong ka sa kwarto mo." Umikot ang mga mata niya sa pagkadismaya. "Malay ko ba na naririto ka?" Paismid na wika niya sabay talikod sa lalaki. "Siguro ay hindi ka na makatiis na hindi masilayan ng kagwapuhan ko, ano?" "Excuse me? Yung dagat at bulkan ang gusto kong makita at hindi ikaw. Sawa na ako sa kagaya mo, no? Kung ako nga lang ang masusunod, ayoko nang may makikitang lalaki sa paligid ko, lalo na kung katulad mo ang asal." "Mas lalo naman ako. Kahit na nag-iisa ka na lang na babae sa mundo, hinding-hindi ako matutuwa sa'yo. Sobra kang war freak." Nagpanting ang tainga niya sa narinig. "Hoy! Kahit ikaw na lang rin ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi rin ako matutuwa sa'yo, no? Masyado kang madaldal. Para kang babae na maraming sinasabi." "At sino bang maraming sinasabi sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Ikaw nga itong sinisiraan mo na ako ng katakot-takot sa mami mo at sa papa." "Ah! Ewan ko sa'yo. Ayaw kitang kausap. Umarkila ka na lang ng kausap mo." At paingos na tinalikuran niya ito. Idinako niya ang paningin sa dagat at sa bulkan. Medyo narelax siya sa pag-iisip at inisip na lang na kunwari ay nag-iisa siya ng mga sandaling iyon. "Basta nag-iisa lang ako rito, wala akong kasama, period." Aniya sa sarili. Walang kamalay-malay si William na pinagmamasdan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa. Pinagsawa niya ang mga mata sa paghagod ng tingin sa kabuuan nito. Mistula itong isang isda sa loob ng aquarium na ineksaming mabuti. Napapangiting napatingin siya sa legs nito. Nakasuot pa naman ito ng maiksing short at hakab na t-shirt, kung kaya't kitang-kita niya ang magandang korte ng katawan nito. Maganda pala ang babaeng to, makinis at maputi. Ang tanong kung wala pa kayang karanasan ng malditang to? Parang naaalibadbaran si Mia at biglang parang hindi mapakali. Ewan niya kung bakit pero parang may naguudyok sa kanya na lingunin si William. Sinunod niya ang instinct at biglang nilingon ng lalaki. Gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang malingunan si William na nakangisi at pinagmamasda ng kanyang mga hita. Ang mayabang na to! Gigil na wika niya. Bigla niyang nasuntok ang binata. "Bastos ka! Teka, bakit ka nagagalit? Ano bang kasalanan ko? Nagmamaang-maangan ka pa? Kung makatingin ka sa akin, huling-huli kita." "Kasalanan ko ba yon? Ikaw tong bigla na lang nagpunta rito at ginambalang pananahimik ko. Tapos di-display ka sa harap ko ng ganyan ang suot mo?
Natural, mapapatingin ako sa'yo. Tingnan mo nga kung gaanong kaiksi ang suot mong short. Talaga palang konsumisyon ang dala mo sa buhay ko. I hate you! I hate you! At nagdadabog na iniwanan ng dalaga ang lalaki. Nagpupuyos ang kaloobang nagkulong siya sa kanyang kwarto. Natampal niya ang noo habang nagpapalipas ng asar. Magbalik ka na sana sa Maynila. Tawagan ka na sana ng boss mo. Inis na wika ni Mia sa sarili. Alis na po ko, Tita Alice, Papa. Paalam ni William kinabukasan. Dala na nito ang traveling bag na bitbit nito noong una niyang makita ito. Bakit uuwi ka na agad? Akala ko ba ay magtatagal ka rito? Usisa ni Menandro. May bigla ang tawag sa trabaho. Naglolo ko yata yung isang programa na naiset up namin sa isang customer namin na naka-assign sa akin. Kaya kinakailangan na magbalik ako roon. Kailan ka uli babalik niyan, anak? Malungkot na tanong ni Menandro. Baka matagalan na, Papa. Ganyang naintindihan na kita, wala na akong dapat pang problemahin. Welcome kang bumalik rito anytime, anak. This house still belongs to you. Salamat, Papa, pero wala talaga rito ang puso ko kundi nasa Maynila. Matapos humalik ito sa kanyang ina at yumakap sa ama, ay sa kanya naman ito tumingin. Bubuka sana ang bibig pero mukhang nagbago ang isip at sa halip ay bumaba na para umalis. Inihatid ito ng kanyang ina at stepfather hanggang sa sasakyan nito. Magbalik ka rito, anak, para magkaroon kayo ng pagkakataong maging close ng iyong stepsister. Mahirap mangyari yun, Papa. Apo ni Gabriela silang ang stepdaughter mo. Dinig na dinig ni Mia ang sinabi ni William at gigil na gigil siya sa galit rito. Kasalukuyan siyang nanginginain ng manggang hilaw. Kung hindi lang siya nahihiya sa kanyang tito Menandro ay baka nabato niya ito ng hawak niyang buto. Grabe mga pards, parang Amazona sa tapang. Kung naging lalaki lang yun baka napatulan ko na. Pagkukwento ni William kina Aris, Errol at Marvin. Sus, baka naman tulak ng bibig kabig ng dibdib. Kunwari galit ka, yun pala attracted ka. Tudyo ni Marvin. In fairness, maganda mga pare ko. At ang ganda ng katawan, pero nakaka-turn off. Sobrang tapang. Ayoko nga ng babaeng ganun. Parang laging ang hanap ay away. Baka naman naasar lang sa'yo. Ikaw kasi nasar mo. Sukat kainin mo yung banana cue niya. Saad naman ni Errol. Hindi pa tapos ang konsumisyon niya sa akin mga pards. Buong akala ng babaeng yun ay nakaligtas na siya sa akin. Nagkakamali siya. Babalik ako doon para lalo siyang inisin. Tingnan ko lang kung sino ang sumuko sa amin. Tingin namin, ikaw ang nangungunsumi sa babaeng yun. Tignan mo yung mukha mo, laging nakalukot. Prangka ni Aris. At nakuha ng mga ito ang totoo. Talagang medyo inis siya kay Mia. Ngayon lang siya naka-encounter ng ganitong klaseng babae. Palaban talaga at mukhang hindi pa aapi. Bakit mo ako ililipat ng kwarto, Mami? Tanong ni Mia sa ina. Nang araw na yon ay pinalipat ni Alice ang mga gamit niya sa guest room. Ang kwartong inookupa mo ngayon ay dati pa lang kay William. Bigyan natin ng respeto ang anak ng Tito Menandro mo. Pero ma, pinaghihinalaan niya tayo ng masama. Akala niya ay gusto nating kamkamin itong bahay niya. Hayaan na lang natin siya sa mali niyang iniisip. And please, bawas-bawasan mo ang katarayan mo. Nakakahiya sa iyong Tito Menandro. Paano naman ang feelings natin, Mami? Nasasaktan rin naman ako sa ginagawa ng lalaking yun ah. Let's just be peacemakers, anak. Iyon ang pinakamagandang magagawa natin. Dito siya hanga sa kanyang ina. Mabait at maunawain ito. Kabaliktaran ng ugali niya. Hindi pwede sa kanyang pasensya. Hindi talaga siya papayag na apakapakan na lang sila ng kahit na sino. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang pagbigyan ng ina para sa ikatatahimik ng loob nito. Alam niya na naaapektuhan rin ang kanyang ina sa mga pangyayari, subalit hindi ito nagpapahalata. Sa paglilipat nila ng kanyang mga gamit at pagbabalik ng mga gamit ni William sa kanyang kwarto, ay naengganyo siyang buklati ng mga photo album na naroon. Pawang larawan ni William ang mga iyon, mula sa pagkabata hanggang sa ito ay magbinata na. Sadyang gwapo ang lalaki. Mapalarawan o personal ay malakas ang apil nito. Pero sa tuwing naaalala niya ang kagaspangan ng ugaling ipinakita ng binata, ay natatabu ng lahat ng inisang atraksyong nararamdaman niya para sa lalaki. Malaki na talaga ang ipinagbago ng sitwasyon sa biglaang pagsulpot ni William. Nawala ang katahimikang dati-rati ay nae-enjoy niya sa bahay na yon. Mahabang bakasyon yata ang pinaplano mo ah. Imagine 1 month vacation leave.
Akala ko ba ayaw na ayaw mo sa lugar na yun dahil sa nag-iisa ka? How come biglang feel mo nang magstay doon? Tanong ni Aris nang magpaalam si William sa mga kaibigan na siya ay magbabakasyon muna sa Tagaytay. Kailangang maitaboy ko ang mga taong may masamang plano sa aming ari-arian. Mahirap na. Baka makamkam ng kung sino lang ang aming kayamanan. Yan lang ba talaga ang tanging dahilan, William? May lamang salita ni Marvin. Ano pa ba namang dahilan ang iniisip ninyo? Of course, yun lang. Baka naman magaya ka sa amin ni Aris, William. Kunwari ay iinis-inis sa babae. Tapos sa katotohanan pala ay sobrang in love naman. Wika naman ni Errol. Huwag nga ninyo kong igaya sa inyo. Ako pag in love talaga. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin ko kaagad ang nararamdaman ko. Sige, titignan natin. Aabangan namin ang susunod na kabanata. O paano, alis na ako. Bahala na muna kayo sa trabaho ko. Sige, good luck sa inyo ni Mia ba yun? Saad ni Aris. Pwede ba, kapag ang babaeng yon ang napangasawa ko, para akong kumuha ng batong ipinukpok sa aking ulo. Matapang pa sa akin eh. Huwag kang magsalita ng tapos pare. Tudyo ni Marvin. Gusto ninyo, pustahan pa eh. Hamon niya. Sige, magkano? Sakay ni Errol. Pakainin mo na lang kami sa mamahaling restaurant. Wika ni Marvin. Yun lang, ang hina naman ninyo. Sige lang pare, tingnan natin ang lakas ng loob mo. Baka mamaya malaman namin na in love ka na kay Mia. Lalo na at ikaw ang gumagawa ng dahilan para lumapit sa kanya. Nauwi sa malakas na tawanan ang biruang iyon na kinasimangot ni William. Kinabukasan ay nagbiyahe na si William patungong Tagaytay. Ano na ang kahihinatnan ng pagsasama ni Mia at William sa iisang bubong, gayong para silang aso't pusa.